Magandang gabi po muli sa ating lahat. Happy Thursday po. Welcome po sa ating midweek service and prayer gathering. Para naman po sa ating panimula, umawit po tayo, Pusong Dalisay. Pusong Dalisay, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo ay walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ang ako'y papupuri sa'yo. Jesus, ulit po natin awitin pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo ay walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ang ako'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang ako'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang ako'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Yes, Lord, ito ka po namin naawitan at pupurihan ngayong gabi. Patuloy, Lord, na linisin niyo ang aming puso na maging karapat-dapat sa inyong harapan. Panginoon, humingi kami ng tawad sa mga kasalanan aming nagawa. Patuloy, Lord, na gusto namin na ikaw ang mapapurihan at maitaas ngayong gabi. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen and amen. Awitin po natin. Salamat, salamat.
Para po sa ating mga announcement, IRM San Isidro Worship Service every Sunday at 2 p.m. Midweek service and prayer meeting, September 19, 7 p.m. Ang speaker po natin ay si Brother Ray Acosta, worship leader Brother Reynan Lozada, usher Sister Susan Lozada, and testimony Brother John Kirch. Sunday service, September 15, 2024, 9:30 a.m. Speaker, Pastor Manny Castro, worship leader, Sister Cristita Barza, tithes and offering encouragement, Sister Patricia Laporteza, ang ating pong usher, si Brother Albert Jacinto, at ang flower sponsor po ay Pio Quinto Family. Aita Community Mission every Saturday at 8 a.m. Prayer and Fasting, September 19, 2024. At ang ating prayer chain, September 3 to September 22. Ito po ay bawat kapisanan. Youth YMN Calcap Fellowship, Strengthening Cell Group, September 22, Sunday at 4 p.m. All members are invited, including the new invites. IRM Ministry National Calcap Kalalakihan Fellowship, ito po ay sa IRM Cathedral. At ito po ay sa October 5, 2024, 8 a.m. to 12 noon. Ang ating pong registration fee ay $150 with lunch, at ang ating pong, ang pangalan po ng gawain ay Usapang Lalaki. NCR1 Keyboard Class, September 14, 2024. Ito po ay papangunahan natin Brother Nono Ruel. IRM Ministries Marikina and Redeemer Fellowship, LAM, Literary Arts and Music District 1, and Energetic Commitment Extravagant Worship Series. Ito po ay September 15, 2024 at 1:30 p.m. ang IRM Marikina. I-invite po ang lahat ng kasapi sa LAM. At meron na pong listahan ng para naman po sa ating food, tayo po ay mag-aambagan na lamang. At may reg fee po ito na 50 pesos. Worship and Discipleship, IRM Ministries, Sampa Summit, November 30, 2024 sa IRM Cathedral. At para naman po sa ating testimony, papangunahan ko naman po muna dahil wala po ang ating nakaschedule. At ayan po, nagpapasalamat lang po ako sa Panginoon sa araw-araw po. Siyempre sa kalusugan ng bawat pamilya, walang nagkakasakit, walang napapahamak. At neto lang pong may parang pinarealize sa akin si Lord, pinaunawa siya, binigyan niya ako ng wisdom na parang dapat na magpasalamat ako kasi wala ako dito sa church kung walang taong nanalangin sa akin. Yung parang ipinakita sa akin ni Lord na lahat ng yan, may taong nanalangin dyan. So parang nagpapasalamat ako dun sa prayer na yun na lahat
hindi tayo parang, kung wala tayo dito, syempre wala naman sigurong ganun kung hindi walang pakialam sa atin yung mga tao, yung mga kasama natin. Syempre, dito tayo sa church as one, as family, sa body of Christ. So, nagpapasalamat ako kay Lord dahil dun sa mga prayer ng bawat isa. Ayan, patuloy po tayo magpanalanginan sa bawat isa at magpalakasan. Ganun din po sa ating mga kapisanan. At tinatawagan ko na po ang ating testimony ngayong gabi, si Brother Michael Mendoza. Ayan, kakarating lang. Basket Peter. Pagpapasalamat ko lang kay Lord ko. Netong nakaraan nung habang pauwi ako sa school ng tanghali. Habang naglalakad ako, nagpapatugtog ako ng worship, na-realize ko na lahat ng ginagawa ni Lord may meaning. Kasi nung pauwi ako nung araw na yun, biglang yung preno ko sa bike hindi kumakagat. Tapos, ayun, bigla ako naplatan. Tapos habang naglalakad ako, may nakita akong vulcanizing shop. Tapos nagdalawang isip ako kung papavulcanize ko ba o hindi. Kasi nawala nga yung preno nung bike ko hindi kumakagat. Di patugtog na lang ako, sabi ko pala na. Naglakad na lang ako. Tapos kumakain ako tinapad. Tapos ayun, habang naglalakad ako, narealize ko. Kung pinabulcanize ko pa yun, wala akong preno nun. Siguro baka na-accidente pa ako. Kaya, ayos din na ganun yung nangyari sa akin. Pagpapasalamat ko pa rin kayo. Tsaka yung pinagpapasalamat ko yung mga mahal ko sa buhay na nakasuporta sa akin sa lahat ng Maraming salamat po. Talaga naman, everything has a purpose. Para naman po sa ating God's message, tinatawagan ko po ang ating Sister Cristita Barza. Magandang gabi po sa bawat isa. Kamustahin po natin katabi natin ang ngitian. Yan. Hi. Magandang gabi po. God is good. All the time. Okay po. Yung verse po na ating pag-aaralan ngayong gabi ay matatagpuan po natin dito sa Gawa 22, 6 hanggang 16. Sige po, tayo po ay tumayo. Yan, yung verse po ay matagpuan sa Gawa 22, 6 hanggang 16. Sabi po dito, magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasog ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ako'y sumagot, sino po kayo, Panginoon? Ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig, tugon niya. Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. At aking din itinanong, ano po ang gagawin ko, Panginoon? Ang tugon sa akin, tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin. Nabulag ako dahil sa kaniningan ng liwanag na iyon, kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangaling Ananias. Siya'y taong may takot sa Diyos, tumutupad sa kautusan, at ginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, kapatid na Saulo, makakakita ka na. Noon din na nauli ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, hinirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalooban. Makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang tinig. Sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patutuhanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili. Tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabautismo. At magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan. Tayo po yung muko at manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa gabi po ito. Naway gabayan mo po kami, Lord, sa aming pong pag-aaral ng inyong pong mensahe.
At buksan mo po, Lord, yung aming pong puso at isipan, maunawaan po ito at ma-apply po sa aming buhay. And Lord God, bigyan mo po ako ng wisdom, kalakasan nagmumula po sa iyo. Magamit mightily effective yung aking buhay, Panginoon. At ikaw lamang po ang maitaas, mapupurihan sa aming pong mga buhay. Maraming pong salamat, Lord, sa iyo po ang pag-uling pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So yung binasa po nating verse ay very familiar po sa ating lahat. Ito yung story ni Pablo kung paano siya nakakilala sa Panginoon. So balikan po natin yung kwento niya. At kung sino ba si Pablo. Yan. Sino ba si Pablo bago siya makakilala sa Panginoon? Yan. Tinatawag din siyang Saul or Saul. Noong una si Pablo ay tinatawag na Saul. Si Saul ay sinilang sa Tarsus, isang mayaman na pamayanan na pinahalagahan ang edukasyon. Si Saulo ay pinanganak bilang isang mamamayang Romano. Minsan lumipat si Saul sa Jerusalem at nag-aral ng relihiyon sa ilalim ni Gamaliel na isang Pariseo at isang ginagalang na rabbi. Si Saul po ay isang well-educated or mahusay sa pangangaral ng pananampalatayang Hudyo or Judaism. Yan, dahil dito, itinuturing siya na malapit na maging isang rabbi or papunta na siya sa status na maa-appoint na siya as a Jewish religious leader. Siya ay masigasig sa kanyang pananampalataya bilang Hudyo. At sinasabi rin na si Saul ay nandun sa isang eksena sa Biblia kung saan si Esteban ay babatuhin. So kasali siya doon sa crowd na nandoon. Kung saan isa siya sa mga taong naroon nang si Esteban ay batuhin dahil isa itong masigasig na mananampalatayang Kristiyano. So doon pa lang nakita na kung gaano siya kalupit doon sa mga taong masigasig sa kanilang Christian life. So pinapakita dito na si Saul, nung past life niya, siya ay may matigas na puso. He has a hard heart or hardened yung heart niya. Matigas yung puso niya tungkol sa Panginoon at tungkol sa mga taong sumusunod sa Panginoon. Nilagay niya yung sarili niya na magkaroon ng matinding galit, upuot, sa mga mananampalataya ng Panginoon. He hates believers. And he hates the gospel. Yan. He hates believers kasi dumadami sila. And hates the gospel kasi lumalawak yung nararating ng gospel. Kaya doon, yung buhay niya, ginamit niya para ipapatay yung mga tagasunod ni Jesus. So, yung pag-reject ni Saul kay Jesus, bilang isang Mesaya o ang kanyang pagiging isang unbeliever, yun yung nag-uusig sa kanya. Yun yung dahil unbeliever siya, yun yung dahilan kung bakit inuusig niya yung mga Kristiyano upang matigil yung pagpapalaganap ng gospel. Yan, binuhos niya yung life niya, yung buhay niya, yung lakas niya, doon sa maling paniniwala tungkol kay Jesus. Si Saul ay naging isang persecutor or nag-uusig sa mga mananampalataya. Yan. So nagawa ni Pablo itong mga bagay na to, yung mga words na nakikita natin dyan, because Saul nung time na yon, he is spiritually blind. Spiritually blind. Hindi niya nakikita ang katotohanan tungkol sa Panginoong Jesus. Bagamat determinado si Saul na pigilan ng lumalagong Kristyanismo at pigilan ng lumalawak na mensahe tungkol sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus, ay may iba pang plano ang Diyos para sa kanya. Sa kabila ng buhay niya na ganito, ay may ibang plano ang Diyos para sa buhay ni Saul. God had other plans for Saul. It was on his way to imprison and persecute Christians that Saul encountered Jesus in a way that forever changed his heart and his life. So yung talata po na ating pinag-nilayan ngayong gabi ay patungkol sa
pagsasalaysay ni Pablo. Shinare niya kung paano nagpakilala ang Panginoon sa kanya at kung paano siya binago ng lubusan at ginamit ng Panginoon. So it's a testimony of Paul. Tulad ng mga narinig po natin kanina, paano kumilos ang Lord sa buhay ni Saul. Yung sa kanyang pagpunta sa Damasco, si Paul ay may layunin na ipagpatuloy yung kanyang masamang plano upang pigilan ang mga Kristiyano. Ngunit habang papunta siya doon niya naranasan si Jesus sa kanyang buhay sa isang makapangyarihang paraan na pagpakailanman ay nagbago sa kanyang buhay at sa kanyang misyon. Yan, maaring tinanggihan ni Saulo si Jesus. Tinanggihan niya, nireject niya. Ngunit mahal pa rin ni Jesus si Saul. Binigyan siya ng pagkakataong marinig ang katotohanan na si Jesus nga ang Mesiyas. Binulag ng Diyos si Saul na nagpakita na siya ay mali at yung talagang hindi niya pinaniniwalaan ay personal na encounter niya, which is si Jesus Christ. Yan, sabi dyan kayo na spiritually blind. Kasi hindi niya nakita yung katotohanan. And then, after being spiritually blind, na-experience naman niya yung physical na blindness. Yan, yung pansamantalang pagkabulag naman ni Saul, humantong sa kanya para mapunta at makilala naman si Ananias na nagpagaling sa kanya. Pinagaling ng Diyos si Saulo sa pamamagitan ni Ananias dahil ito ay isang pansamantalang pagkabulag na ginamit ng Diyos upang makuha ang atensyon ni Saul at gawing malambot ang kanyang matigas na puso kay Jesus. And para kay Saul, he experienced both spiritually blindness and physically blindness. At talaga namang ang parehong bagay na ito ay pinagaling ng Lord sa kanya. Saul's encounter with God led him to experience physical healing and spiritual renewals. Dalawang bagay pa yung gumaling sa kanya, physical and spiritual blindness. Yan, dahil sa pangyayaring yon sa buhay niya, lubusang nabago ang kanyang buhay, pananaw at misyon ni Pablo. From being Saul, yan, tinawag na siya na Paul or Pablo. Tinawag na siya, nagbago na niya. Yan, paklik po. Kanina, anong itsura ni Saul? Anong itsura ni Saul kanina? Pabalik nga po. Anong itsura niya kanina? Yan, matapang. Matapang, galit na galit, di ba? Pagkatapos ng pangyayaring to, from being Saul, siya ay naging si Paul or si Pablo. Ang mukha niya na dyan ay nakangiti na, masaya na siya. From being galit na galit sa mga Christian, ngayon, he loves the gospel na and he loves the Christian. He experienced an amazing story of how Jesus can turn a person from blindness to sight. Sige po, pakita po natin yung picture. From blindness to sight. Mula sa pagkabulag patungo sa pagkakaroon na ng isang clear vision. Mula sa isang tao na kilala bilang Saul. Sige po, next. Mula po dun sa kanina na nakita natin si Saul, yung mga words na dinescribe sa kanya, ano po yung mapapansin natin? Puro negative. Dahil nagbago na yung buhay ni Pablo, nabago na din yung mga salitang mailalagay natin para ma-describe siya. Yun, kanina galit yung mukha niya, ngayon masaya na siya. Pakita naman natin ngayon paano binago ni Lord yung buhay ni Paul. From being a part of Judaism to being a part of Christianity. Yan, dati, doon siya masipag sa pananampalataya na yun. After nung encounter niya kay Lord, dito na siya naging masipag sa Christianity. And after being a Jewish religious leader, now he is a preacher of the Word of God. Naging preacher na siya ng gospel.
Mula sa pagkakaroon ng matigas na puso, siya ay mayroon ng compassionate heart or malambot na yung puso niya para sa mga tao. Mahal niya na yung mga tao sa paligid niya. Dati, he hates believers. Ngayon naman, love niya na yung believers tsaka yung gospel. Yan, Paul loves believers and loves the gospel. From being unbeliever to being a believer of God. At hindi lang basta believer, no? He is a follower. And then, from being spiritually blind, Paul experienced, spiritually enlightened na siya. Nung haraan, una bulag siya. Ito, spiritually enlightened na. Si Pablo. And physical blind. Kasunod, nagkaroon naman na siya ng clear vision. So, ibang-iba na yung nangyari sa buhay ni Pablo. Yan, ang buhay ni Pablo nagpapatunay na ang Diyos ay makapangyarihan at kayang bumago ng isang tao anuman yung kanyang estado sa buhay. Paul's life before conversion gave him an incredible testimony at dahil dito ay matindi yung epekto sa kanyang pagmimisyon. May matinding impact sa mga taong nakapaligid sa kanya na kanyang tinuturuan. Nasaksihan nila kung ano yung buhay ni Pablo noon at nasaksihan din nila kung paano na siya tunay na binago ng Panginoon. From blindness to sight. Yan, mula sa pagkabulag papunta sa isang malinaw na vision tungkol kay Jesus. So katulad po ni Pablo, lahat tayo may kanyang-kanyang kwento din kung paano tayo nakakilala sa Panginoon. Amen po. At kung paano binago ng Panginoon ang ating buhay. Yung mga kwento natin, mga testimony, life testimony natin, magsisilbing daan upang ang iba ay makakilala din sa Panginoon at ibahagi yung kaligtasan sa kanila. Ang ating mga kwento tungkol sa ating pagkakilala sa Panginoon ay hindi lang sana magtapos na manatiling kwento lang, na nakapokus lang kung paano tayo nakakilala. Yun, nawa sa kwento natin, maisalaysay din natin kung ano na yung buhay natin ngayon bilang mananampalataya. Ano na yung ginagawa natin sa ating ministry sa kasalukuyan at ano na yung nilulook forward natin sa ating buhay habang tayo ay naglilingkod. Kasi po minsan nakakalungkot, napakaganda ng ating kwento sa umpisa kung paano tayo nakakilala sa Panginoon. Pero kung itutuloy sa part na kung ano na tayo ngayon ay nawawala na, na-stop lang, okay, nakilala ko si Lord, the end, tapos na. Nawawala na yung exciting part na kung ano na yung nangyari pagtapos mong makakilala. Natapos na lang doon sa unang bahagi, which is kung paano natin na-encounter si God. Sa kwento po ni Pablo tungkol sa kanyang encounter kay God, hindi lang nagtapos doon sa daan ng Damasco Nagpatuloy yon hanggang sa maraming lugar at sa maraming tao na nabahaginan niya. Lagi niyang dala-dala yung kwento na yon saan siya magpunta, yung mahimalang mangyayari na yon na naganap sa kanya. From his blindness to having a clear sight of Jesus. So, nais ng Lord na yung kwento ng buhay natin, hindi lang matapos sa nung past mo, nung nakakilala ka sa Kanya, na natapos lang doon. Ang nais ng Lord, ano na yung kasunod na nangyari sa atin pagkatapos nating makakilala. So I hope na na-bless po tayo sa testimony ni Pablo. And I know na may mga kanya-kanya din tayong kwento sa ating buhay kung paano natin na-encounter si Lord at kung paano siya nagpabago or nagbago. Paano niya binago yung ating mga nabuhay. We all have that testimony na magkakaroon ng impact sa ibang mga tao. Minsan kasi iba nahihiyang ibahagi kung paano siya nakakilala sa Panginoon. So yung isang tanong, huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya kasi, di ba, nakikita natin ngayon sa mga ads ng mga church,
Hindi naman yung program nila yung inaano nila fina-flash nila. Yung testimony ng taong nandoon si Venus Ra, si Haydenko, si Kuya Jobert, yung testimony nila yung ginagamit nila para si Lord ay maibahagi nila sa iba. So malay mo, yan, ikaw, ako, malay mo sa kwento mo, may nai-inspire pala na ibang tao. Malay mo sa kwento mo, meron na palang nagbabago dun sa buhay ng isang tao sa pakikinig pa lang niya sa'yo. Katulad po ng nangyari kay Pablo. Sabi po dito, our testimony can lead someone to Christ. Sa pag-share pa lang ng buhay natin ay napapakalala natin Panginoon. So sa ating pong pagtatapos, sabi dito, never underestimate the power of your testimony. Kasi kahit tayo naman talagang namumove tayo sa testimony ng mga tao na nakakilala sa Panginoon. Sige, sabihin po natin sa katabi natin yon. Never underestimate the power of your testimony. Kung paano kumilos yung Lord, i-share mo. Kung anong ginawa sa'yo ng Lord, yan. Kung anong ginawa sa'yo ng Lord, i-share mo. Kasi malay mo, may buhay na kinakausap na din yung Lord sa pamamagitan ng buhay mo na pinapagamit mo sa Panginoon. Sige po, tayo po yumuko at manalangin. Lord, maraming pong salamat sa message po na amin po napag-aralan ngayong gabi. Lord, salamat po sa buhay ni Pablo na tunay, Lord, na kumilos ka sa kanya sa isang makapangyarihang paraan, sa isang mahimalang paraan, Panginoon, na alam namin, Lord, na kung gaano ka-powerful sa buhay niya, ay ganyan ka rin ka-powerful sa bawat isa sa amin, Panginoon. Iba-iba yung experience namin sa iyo, pero Lord, iisa lang yung Diyos namin, Panginoon, kung gaano ikaw katapat, kung gaano ka kabuti sa buhay ni Paul, ganun ka rin kabuti sa amin, Panginoon. And Lord, we pray, God, na our life can be a powerful testimony din, Panginoon, sa mga tao na kapaligid sa amin. And Lord, sa testimony na to, Lord, na hindi po kami yung naitataas, kung hindi ikaw lamang, sapagkat ikaw lang yung kayang bumago ng isang tao, Panginoon. Mula sa aming mga buhay, Lord God, noon na hindi mo kaaya-aya sa iyo. Tulungan mo po kami, Lord, na mamuhay po ayon sa iyong kalooban, Panginoon. And Lord, nawa po, Panginoon, na through our life, Lord, ay makita ka ng mga tao sa aming pong paligid, Panginoon. Marami pong salamat, Lord God, sa iyong pong kabutihan at sa mga pagpapala mo po, Panginoon, para sa amin. Maraming salamat, Lord, sa iyo po ang mataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa magandang mensahe ng ating Diyos ngayong gabi. Para naman po sa ating tithes and offering, tinatawagan ko po ang ating usher, Brother Boy Adrian. Lord God, maraming salamat po sa gabi nito, Panginoon, sa aming mga biyaya na natanggap sa iyo, Panginoon, na binabalik namin sa 100% ang itong biyaya nito na aming natanggap ay magagamit sa inyong banal na gawain. Matuloy ko po tinataas sa inyo ang mga hindi makapagbigay at palayan niyo po sa mga susunod na ito po ang samadala sa pangalan ni Jesus. Salamat po. Para naman po sa ating closing song, inaanyahan ko po muli ang lahat na tumayo. Awitin po natin ang God So Loved.
only Son, in whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. For God so loved the world that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. They shall have eternal life. They shall have eternal life. Tayo po ay manalangin, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat dahil Ikaw ang Diyos na bumabago ng buhay ng sino mang tao. Wala kang hindi kayang baguhin. At dahil Ikaw ay Lord, may plano at may layunin. Lord, yung aming mga buhay na tinawag mo po. Kasama po dito, Lord, yung pagbabagong ginawa mo po sa amin. Lord, sa aming buhay, yung nais mo po ay patuloy kaming gamitin. Hindi po kami dapat tumigil, Panginoon. Na yung Lord, kwento ng aming buhay mula nung kami makakilala po sa iyo ay may bawat pahina, Panginoon, na kung saan ang mga pahinang ito ay makaka-inspire ng mga tao, Panginoon. Sapagkat tinawag mo kami upang maging bahagi ng iyong kaharian, maging bahagi, Panginoon, sa ministeryo na kung saan ang nais mo po ay patuloy na maligtas ang maraming tao. Lord, sa aming buhay, salamat sa Lord halimbawa ng Apostol Pablo na kung saan mula na siya iyong tawagin ay Lord, hindi na po siya tumigil na patuloy na maglingkod hanggang kamatayan, Panginoon, ay naglingkod po siya sa iyo. Ganon din po ang gawin mo po sa amin. Sa iyong pagkatawag po sa amin, huwag mo pong hayaan na ang mundo ang magpatakbo ng aming buhay. Ang mundo ang siyang makahumaling po sa amin. Kung hindi, Panginoon, yung pagkatawag po sa aming Panginoon, ay patuloy, Lord, na lakaran po namin ang iyong mga naisin, ang iyong pamantayan, na ang mabuting balita ay patuloy po namin may palaganap sa kaligtasan ng maraming pang tao. Lord, sa gawin po ito, pagpalain mo po ang iyong mga anak, ang kanilang buhay, ang kanilang pamilya. Pagpalain mo po ang kanilang pananampalataya na patuloy na lumago ng kauhawan, huwag mong hayaang mawala. Na sa aming puso, Panginoon, ang kauhawan sa iyong mga salita, sa iyong mga gawain, Lord, sa pananalangin, ay patuloy mo pong pasiglahin at paapuyin sa aming puso. Ikaw ang Diyos na may plano ng aming buhay. Magamit mo po ito, Panginoon. At Lord, maging pagpapala po ang aming buhay sa marami pang tao. Patuloy mo po kaming kalingain, ingatan, pagpalain. Pagpalain mo rin po ang pamilya ng aking mga kapatid, ang kanilang buhay, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga pinagkakakitaan. Lord, ikaw ang Diyos na patuloy na magpalago, magpalalim pa, Panginoon, sa aming mga pananampalataya upang magamit mo po kami ng lubusan. Ayon po, Lord, sa planong inihanda mo na po sa amin mula pa nang tawagin mo po kami. Lord, ikaw ang Diyos na matapat na kung saan hindi mo kami iiwan, ipababayaan man. Kaya, O Diyos, ay po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay na aming hiling na kami ay gamitin mo po ng lubusan ng Panginoon sa kapurihan, kalwalhatian ng iyong pangalan. Sa gabi pong ito, Diyos, patuloy mo pong itulot na maranasan po namin ang iyong mayamang pagpapala sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay ng iyong lingkod. Ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit ang patuloy nating maranasan
ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya at gayon na rin ang pakikipisan ng Diwang Banal ang siyang ating maranasan mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. The Lord be gracious to you. The Lord make His face shine upon